Ito na po mga kapobre, sariwang balita to, galing mismo sa bibig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ang balita na ngayong araw daw ay i-transmit sa Office of the President yaong ratified bill na yon. Hello! Your pobreng mapalad vlog is back mga kapobre. So ngayon ay alas 6 na po ng gabi at isa pong mainit-init at napakasariwang balita po mga kapobre. So ito na po ang ating inaabang-abangan. Ito na po ang lagi kong sinasabi na mag-antay lang po tayo. Huwag po tayong magsalita ng tapos mga kapobre. Kasi po, gaya ng sabi ko, wala pong nakakaalam kundi ang Kongreso, Senado at Malacanang at ang COMELEC lang ang may alam kung ano nang nangyari sa ratified bill na postponement or term setting na pinasa ng Kongreso at Senado. Ito na po mga kapobre, sariwang balita to, galing mismo sa bibig ni COMELEC Chairman George Garcia. Ang balita na ngayong araw daw ay i-transmit sa Office of the President yaong ratified bill na yon. So para malaman natin, panoorin at pakinggan natin tong sinabi ni Chairman George Garcia. Tara! Here we go! Chair, mukhang naglapsin tulo na yung sa BSK. Ang ating impormasyon ngayong araw na ito pa lamang maaaring maitaas sa ating Pangulo mula sa Kongreso yung draft na yung mismong panukalang batas na nag-extend o nag-fix ng termino ng mga miyembro ng barangay at saka SK from 3 years to 4 years. So may posibilidad po, sana tingnan natin, na ito'y maaari mapirmahan ng ating Pangulo this week and therefore yung 30-day period po pala ay hindi pa nagsisimulang mag-count. Oh, di ba? Yon ang sinabi ko mga kapobre, na sila lang talaga ang may alam dyan. Tayo pong mga content creator ay puro lang po tayo hula-hula. Kaya lagi kong sinasabi na mag-antay tayo ng pronouncement galing mismo sa kinaukulang mga ahensya. So ngayon po, malinaw pa sa sikat ng araw sa alas 12 mga kapobre. Sabi na po ni COMELEC Chairman George Garcia na ngayong araw po na i-transmit ang ratified bill and hopefully this week daw mapirmahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang ratified bill na yon. So suma total, parang malapit na ito sa katotohanan na walang eleksyon ang magaganap sa December 1, 2025. Kasi nga sabi ni Chairman George Garcia na hopefully this week daw pipirmahan ng Pangulo. So wala tayong magagawa dyan kasi nga nasa Pangulo na yan. Siya na po ang last na magdesisyon dyan. So dito papasok na naman yung Supreme Court ruling. So tingnan natin kung i-declare na naman yan na unconstitutional, pero sa tingin ko, sa akin lang po, hindi na po ma-declare yan. Kasi yung dineclare ng Supreme Court is postponement alone. Dito po ay term setting bill po ang pinasa nila. Although, kung tutuusin, pinospone nila, pero yung title is term setting bill. So dito magkakaiba. So hayaan na natin yan sila mga abogado, Kongreso, Senado na magdepensa
kung i-declare man yan ng Supreme Court na unconstitutional. Basta ang ating inaabang-abangan, ang ating pinagdidebatehan, ang ating pinagkakaguluhan na hindi na-transmit, ngayong araw po, sabi ng COMELEC chairman, transmit na daw po yan sa Office of the President. So dito po ay hihintayin na naman natin sa susunod na mga araw kung ano ang kalalabasan yan. Pirmahan ba ni Pangulo yan o hindi? So, so dito na po. Nangyayari na po ang dapat mangyayari. Yan na po, parang nanaig ang dasal ng mga gusto ng walang eleksyon. So hanggang dito na lang. Ito po si Pobreng Mapalad Vlog. Please like, subscribe Pobreng Mapalad Vlog sa YouTube. Bye bye, God bless, and I love you all. Good night sa inyong lahat.